Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 26 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Pagkabukas ng ating bida sa Level 2 supply box, nakuha niya ang isang plus 20 Physical Enhancement Serum. Dahil dito, tuwang-tuwa siya at napamangha sa laman ng isang Level 2 na box. Agad naman niya itong ginamit, kaya umabot na sa 33 points ang kanyang physical stats, nakatumbas ng pinagsamang lakas ng 6 na katao. At dahil dito, ramdam ng ating bida ang sobrang pag-apaw ng kanyang lakas, kaya agad niya itong sinubukan sa pamamagitan ng paghuli sa isang lumilipad na lamok gamit lamang ang kanyang mga daliri ng walang kahirap-hirap, ngunit agad din niya itong pinakawalan pagkatapos. Samantala, nang magtakip silim na, lumabas na ang ating bida kasama si Chong upang magtungo sa Bitsui Mountain at nang madaanan nila sina Lee at Shanshan na abala sa pagpapractice ng pagbaril. Napatanong naman si Lee sa ating bida kung aalis na ba sila papuntang South City at kung may kailangan ba ito sa kanya. Agad namang sumagot ang ating bida ng oo at sinabi rin niya na kung maaari ba niyang turuan ang kanyang mga kasamahan sa paggamit ng baril dahil siya ang pinakamagaling gumamit nito sa grupo. Agad namang pumayag si Lee at sinabing siya na ang bahala sa lahat. At dahil dito, agad umalis ang ating bida kasama si Chong patungo sa South City. Samantala, sa Bitsui Mountain, nang kumilos na ang grupo ni Shushong ay bigla na lamang may sasakyang humarang sa kanila at nasilaw silang lahat dahil sa sobrang lakas ng ilaw nito. Agad naman silang pinalibutan ng maraming armadong kalalakihan habang nakatingin sina Brother Lin, Kai at Kuijing mula sa loob ng sasakyan. Napatanong naman ang isa sa mga tauhan ni Shushong kung ano ang nangyayari. Bigla namang nagsalita si Dongshu at tinanong kung saan sila pupunta. Agad naman siyang nakilala ni Shushong kaya agad siyang nagsinungaling at sinabing pupunta lang sila sa Rongxiang Garden upang mag-undercover. Ngunit muling nagsalita si Dongshu, patanong na binibigkas ang Rongxiang Garden habang hinihila ng isang tauhan niya si Kingzi na wala ng buhay at inihagis ito sa harap nila Shuxiong. Napasigaw naman ang isa sa tauhan ni Shuxiong habang binibigkas ang pangalan ng nakabulagta. Ngunit upang hindi sila mabisto, agad itong sinuntok ni Shuxiong at sinabihang buksan ang kanyang mga mata dahil hindi iyon si King Z. Muli namang nagkunwari si Shuxiong at sinabihan si Dongshu na hindi nila alam kung sino ang lalaking iyon. At dahil dito, agad nag-utos si Dongshu na tapusin na sila, ngunit iniwan nilang buhay si Shuxiong habang nanginginig ito sa takot. Muli namang nagsalita si Shuxiong at tinanong si Dongshu kung bakit nila ito ginagawa sa kanya, habang mariin pa rin nitong tinatanggi ang mga paratang laban sa kanya. Dahil sa pagmamatigas ni Shuxiong, sinabihan siya ni Dongshu na tingnan na lang niya ang nasa loob ng kotse. At nang pinatay ang ilaw nito, biglang nanggalaiti sa galit si Shuxiong nang makita niya si Kuijing kasama ni na Brother Kai at Lin. Sinabihan naman ni Brother Kai si Shuxiong na wala nang saysay ang kanyang pagsisinungaling dahil ibinunyag na ni Kuijing ang kanyang mga plano. Dahil dito, galit na galit si Shuxiong kay Kuijing at minura niya ito ng malutong dahil sa pagtataksil nito sa kanya habang pinipigilan siya ng mga tauhan ni Brother Lin. Nagtanong naman si Kai kay Brother Lin kung ano ang gagawin nila kay Shuxiong at sumagot ito gamit ang hand sign na tapusin na nila. Dahil dito, agad tinalian ng tauhan ni Brother Lin ng lubid ang leeg ni Shuxiong at inilambitin ito sa harap ng kanilang kuta hanggang sa tuluyan itong matigok. Samantala, dumating na ang ating bida sa Bitsui Mountain at dahan-dahan silang tumakbo kasama si Chong habang nagmamasid sa paligid. Habang naglalakad sila, pinahinto ng ating bida si Chong dahil nakita nila si Shuxiong na nakabitin at tuluyan ng naging zombie. Napasabi naman ang ating bida kay Shuxiong na deserve niya ang nangyari sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nasatisfied dito. Kaya binato niya ang lubid na naging dahilan upang maputol ito at bumagsak si Shuxiong. Agad namang hinawakan ng ating bida ang ulo ni Shuxiong at sinabihan ito na kahit naging kalunos-lunos ang kanyang katapusan, ay tutulungan pa rin siya nito na makapaghiganti. Samantala, may kasiyahan namang nagaganap sa loob ng isang silid. Sa kabila nito, sumisigaw si Kuijing habang nakaposas na pakawalan siya sa kadahilanan na sa laki ng naitulong niya ay ito lang ang igaganti nila sa kanya. Agad namang sumagot si Brother Lin at sinabing huwag na siyang magreklamo dahil ito ang pabuya nila para sa kanya. Samantala, habang nagbibihis si Brother Kai,
Matapos makipaglaro, napalingon siya nang may narinig siyang ingay mula sa labas. Dahil dito, agad siyang lumapit sa bintana upang silipin ito, habang sa likuran ay patuloy pa rin na nakikipaglaro si Brother Lin. At dito natapos ang chapter 26. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng chapter 27.